Kamusta mga kabaryo? Bago ko simulan ang kwento, gusto ko lang sabihin sa mga hindi nakakaalam. Meron po tayong main channel na Kwentong Baryo. Bali, dun nyo rin po mapapakinggan yung mga ibang kwento. Sa ngayon po ay ginawa ko to para maging dalawa ang inyong pinapakinggan. Magiging alternate ang upload natin dito sa 2.0 at daily naman sa Kwentong Baryo. Naway suportahan ninyo parehas ang channel natin. Yung shoutout ko nasa dulo na lang. Maraming salamat. Umpisahan na natin. Ano nga ba ang mas matimbang? Ang kapangyarihan o ang pagmamahal sa kapwa at sa pamilya? Ano ang mas nakakatakot na maging kalaban? Ang mga aswang o ang mga taong nasa paligid natin? Ang mga antingero ay siyang pinaniniwalaan ng mga kabisayaan na may kakayahang lumaban sa mga elemento, masasamang nilalang at mga aswang. Kaya't dati ay sila ang pinaniniwalaang mga tagapagligtas ng tao dahil sa kanilang mga mutya at mga buhay na salita. Narito ang tampok nating kwento ngayong araw. Ang taong matapang na sumulat para ibahagi ang kanyang karanasan sa ating lahat. Itago na lamang natin siya sa pangalang Gilier. Nasa 78 gulang na siya ngayon at sinariwa niya ang kanyang mga alaala mula sa nakaraan. Sa parteng Mindanao ay kilala ang aking Lolo Fernan bilang magaling na antingero at tagapaslang ng mga aswang sa aming baryo. Iyon ay dahil may dalawa siyang mutya na ipinagkaloob sa kanya ng mga elemento. Ito ay ang mutya ng bulalakaw at mutya ng kidlat. Kaya naman, tinitingala siya ng mga ilang antingero sa amin at kinatatakutan siya ng ibang elemento, maging ang mga aswang. Bata pa lamang ako, ay lumaki na ako sa kanyang pangangalaga kaya't marami akong nalalaman sa mga mutya at maging sa ilang mga anting-anting. Minsan ay sinabi niya sa akin na kinakailangan ko na rin ihanda ang aking sarili para maging isa ring antingero na katulad niya. Taong 1956 ay nagbinata ako. Nasa 17 taong gulang na. Binigay niya naman sa akin ang mutya ng kidlat na kanyang pinaka-iniingat-ingatan. Sabi pa nito, ay sasamahan niya akong maghanap pa ng ibang mutya tuwing patay ang Diyos o mahal na araw. Subalit, isang pangyayari ang malaking nagbabago kay Lolo Fernan. Nang mamatay ang aking mga magulang at ang kanyang asawa na si Lola Imeng, pinatay sila ng mga aswang at ng ibang elemento na nagagalit kay Lolo. Sinubukan ni Lolo Fernan ang maghigante sa mga ito. Subalit, hindi na gumana ang kanyang mga mutya na pinangangalagaan. Maging ang ibinigay niyang mutya ng kidlat sa akin ay wala na ring kapangyarihan o sa madaling sabi ay iniwan na ito ng mga gabay. Iginugol ni Lolo ang kanyang oras sa paghahanap ng mga mutya tuwing sasapit ang maal na araw. Subalit, lagi itong nabibigo at kung minsan ay uuwi sa bahay na luwaan o kung hindi man ay tipong galit na galit. Minsan ay naririnig ko pa siyang nagsusumamo sa Diyos at sa mga iba pang kinikilala niyang bathala. Ngunit hindi siya nito pinakinggan nang dahil doon, sinisi niya ang mga ito at tuluyan na silang tinalikuran. Naging lasinggero na si Lolo
at wala na halos pakialam sa kanyang paligid. Ang kinikilala kong matapang na tao ay tuluyan ng nawalan ng pag-asa. Ang taong nagpakilala sa akin ng mga mutya at anting-anting at pananampalataya sa Diyos ay siya na ang nagsasabi sa akin na tigilan ko na ang paghahanap ng mga mutya na wala namang silbi sa huli. Dahil doon ay sikreto akong naghahanap ng mga mutya kapag mahal na araw. Sinisiguro ko na hindi ito malalaman ni Lolo Fernan at hindi niya mahahalata, lalo na ang mga kakaibang kilos ko. Paano ba palalakasin ulit ang loob ng isang tao na nawalan na ng lakas at tapang ng loob para lumaban? Paano ko maibabangon si Lolo mula sa pagkakabagsak ng kanyang pag-asa at tiwala sa kanyang sarili? Iyon ang laman ng isipan ko habang nakatanaw sa aking Lolo Fernan sa hindi kalayuan. Nasa bakuran siya ng araw na iyon at abala siya sa pag-inom ng kanyang biniling lambanog. Huminga ako ng malalim habang umiiling-iling dito. Kinapa ko rin ang mutya ng linta sa aking bulsa habang patuloy akong nakatingin kay Lolo. Nakuha ko iyon noong isang araw nang sumisid ako sa ilog. Balak ko sanang ibigay yon sa kanya nang sa ganon ay manumbalik ang kanyang lakas. Subalit, nagdadalawang isip ako. Natatakot ako na magalit siya sa akin at ipagtabuyan ako sa bahay niya. At natatakot din ako na baka bigyan ko na naman siya ng pag-asa na sa huli ay wala namang kasiguraduhan. Doon nga ay kinuha ko sa aking bulsa ang mutya ng linta at labis ko itong tinitigan. Naramdaman ko ang enerhiya at lakas na nagmumula dito. Maya-maya pa ay nakita kong umilaw bahagya ang mutya ng isang kulay puti. Nanlaki ang mga mata ko habang nakatitig dito. Kasabay noon ay ang pag-init din ng isang mutya na ibinigay sa akin noon ni Lolo. Ang mutya ng kidlat. Kinuha ko iyon sa aking bulsa at itinabi silang dalawa. At ganun na lamang ang gulat ko nang makita na parang nagbibigayan sila ng enerhiya sa isa't isa. Napangiti ako at napahiyaw sa tuwa. Kinuha ko ang dalawang mutya at patakbong tumungo kay Lolo Fernan. Masaya kong ibinalita sa kanya ang aking nasaksihan. Subalit nang ipakita ko sa kanya ang dalawang mutya, ay tila nawalan ito ng ilaw. Hindi ko na maramdaman ang enerhiya na nagmumula sa dalawang mutya. Hindi ba ang sabi ko, itigil mo na ang kaibangan sa ganyang mga bagay, Gilyar? Hindi ba't sabi ko wala nang silbi ang mga yan? Tingnan mo, at wala namang enerhiya na nagmumula sa mga yan. Tuluyan na akong tinalikuran ng aking tungkulin, kaya't ibalik mo na yan kung saan nararapat. Sambit ni Lolo sa akin. Pagkatapos niyang sabihin iyon, ay tumayo siya at iniwan akong mag-isa. Nakasunod lamang ang tingin ko sa papalayo niyang bulto. Hindi ko mapigilan ang maawa sa kanya. Alam ko na labis ang pagkadismaya niya at lungkot sa lahat ng kanyang pinagdadaanan. Tiningnan ko ang dalawang mutya sa aking kamay at kinausap ko ang mga ito. Bakit? Bakit hindi kayo umilaw nang ipakita ko kayo kay Lolo?
Ano ang ibig niyong iparating? Nang mga oras na iyon, ay umiilaw na naman ng puti ang dalawang mutya na nasa aking kamay. Hindi ko man alam ang ibig sabihin noong nawalan sila ng ilaw sa harap ni Lolo, ay kinakailangan ko pa ring mapapayag si Lolo Fernan. Kailangan kong gumawa ng paraan kung papaano muli siyang maibabalik sa dati. Sa tingin ko ng mga oras na iyon, marahil ay tuluyan ng tumalikod si Lolo sa kanyang tungkulin. Nilamon ng paghihigante ang kanyang puso at galit. Kung kaya't ayaw na sa kanya ng mga mutya, at iyon ang kailangan kong magawaan ng paraan para sa lalong madaling panahon. Tumakbo ko papuntang bahay at naabutan ko si Lolo Fernan na natutulog sa upuan naming gawa sa kawayan. Kinuha ko ang bote ng lambanog na kanyang hawak at pinakatitigan siya ng mabuti. Bumuntong hininga ako at hinawakan ng kanyang kamay. Hindi ko alam kung nakatulog na siya ng mga oras na iyon o gising pa. Pero sinabi ko pa rin sa kanya ang gusto kong sabihin. Lo, hindi po ba at sinabi niyo noon sa akin na kailangan nating maging matapang at magtiwala sa ating sarili? Lalo na't kinakailangan tayo ng mga tao para labanan ng mga masasamang espiritu, elemento at mga nilalang na nabubuhay dito sa mundo, kung saan marami nang nangangailangan ng tulong natin. Bakit doon ka pa sumuko, Lo? Lo, kailangan kita. Ikaw ang nagdala sa akin ito. Kaya sana naman, huwag mo kong iwanan sa tungkulin na to. Sana maging malakas ka ulit. Sambit ko rito habang maiging nakatingin sa kanya. Tumayo naman ako pagkatapos ko lahat mailahad. Isinara ko ang pinto sa balkonahe ng aming bahay at patuloy na tumungo sa kusina. Ipinaghanda ko muna siya ng makakain sa hapagkainan bago ako tuluyang umalis. Kinakailangan kong mag-aaral kung papaano makipaglaban sa mga aswang at ibang elemento gamit ang aking bagong mutya. At nang masubukan ko rin ang mutya ng kidlat, kung nanumbalik na ang lakas nito. Tumungo ako sa gubat at naghanap ng magandang pwesto. At masigurong walang ibang makakakita sa akin. Nang masiguro ko na nasa tago na ako ng parte ng gubat, ay inilabas ko ang mutya ng linta, maging ang mutya ng kidlat. Nilagyan ko ito ng mga tali at isinuot sa aking leeg. Kinuha ko ang 2 piraso ng papel kung saan naroon ang orasyon ng pagdarasal para muling buhayin ang kapangyarihan ng mga mutya. Hinintay ko na sumapit ang 6:00 ng gabi at nagsimula na ako mag-usal. Nang matapos kong magdasal, ay sinimulan ko na ang orasyon. Sa kalagitnaan ng aking pagdarasal, ay naramdaman ko ang pag-iinit ng aking buong katawan. Parang nilalamon ako ng apoy hanggang sa unti-unting umilaw ang aking mga mata. Naramdaman ko ang enerhiya na nagmumula sa 2 mutya at unti-unti itong gumapang sa aking buong katawan. Parang nilalamon nilang 2 ang buo kong kalamnan. Hinayaan ko lang ang tagpong iyon hanggang sa tuluyan ng naging magaan sa akin ang lahat. Pagkatapos ng orasyon ay naramdaman ko na tila gumaan ang aking pakiramdam. Subalit, naroon pa rin ang malakas na enerhiyang nagmumula
sa dalawang mutya na tangan ko. Napangiti ako ng mga oras na iyon habang punong-puno ng pag-asa ang aking puso. Bagaman ay nakaramdam ako ng konting pagkadismaya nang maalala ko na wala nang gusto sa ganoong bagay si Lolo Fernan. Kung ayaw niya, ako na lang ang magtutuloy ng tungkulin. Hindi ko pwedeng pabayaan ang mga taong nangangailangan ng tulong. Simula pa noon, ay sumumpa na ako na gagamitin ko sa tama ang mga mutya na ipinagkaloob sa akin. Sambit ko sa aking sarili. Itinago ko sa ilalim ng aking damit ang dalawang mutya at mabilis akong lumisan sa pusod ng kagubatan. Madilim na ang paligid at unti-unti nang sumisilip ang kabilugan ng buwan. Kitang-kita ko ang mga elemento na nakatingin sa akin habang umiiwas sila at binigyan ako ng daan palabas. Tumigil ako sa paglalakad at hinarap ang isang elemento ng puno. Nagulat ito sa aking paglapit at mabilis rin itong umatras. Kitang-kita ko ang tapang ngunit may konting takot sa kanyang mga mata. Tinanong ko siya kung may nalalaman siya kung bakit hindi gumagana ang isang mutya sa isang tao na matagal nang nasa pangangalaga nito. At ang naging sagot niya, marahil daw ay binalot na ng galit at poot ang puso ng taong iyon at maaari din daw matuluyan ng mawalan ng tiwala ang taong iyon sa angking kakayahan ng isang mutya. Saka sinabi rin nito na baka rin daw tuluyan na nitong tinalikuran ang tungkuling kanyang sinumpaan. Nagpasalamat ako sa elemento at saka nagpatuloy na sa aking paglalakad. Malalim ang aking iniisip sa mga oras na iyon at hindi ko alam kung papaano ko tutulungan ang aking lolo sa kanyang suliranin. Sa kalagitnaan ako ng paglalakad nang bigla akong makarinig ng isang sigaw at humihingi ng tulong. Sa tulong ng mutya ng kidlat ay natuntun ko agad ang kinaroroonan ng humihingi ng tulong. Huminto ako sa pagtakbo at tinawag ang 3 aswang na pinagtutulungan patayin ang mag-ina. Napatigil lang mga ito at bumalik silang 3 sa akin. Matikas ang kanilang pagkakatindig. Punong-puno ng mga itim na balahibo ang kanilang buong katawan. Mahaba ang kanilang mga dila at tila ba naglalaway. Meron din itong matatalas na mga ngipin at maging ang mga kuko ay sobrang haba at tingin ko napakatalim. Ang kanilang muka ay parang isang asong nauulol. Pulang-pula ang kanilang mga mata na hindi man lamang nakikitaan ng takot nang makita ako. Sinigawan ko sila na iwan ang mag-ina at ako ang kanilang harapin. Subalit, narinig kong tumawa lamang ang mga ito at tila ay iniinsulto ako. Hindi porket may tangan ka, sa tingin mo ba matatakot na kami sa'yo? Diyan ka nagkakamali. Baguhan ka lamang at wala ang lolo mo rito para protektahan ka. Saad ng isang aswang na sa pagkakaalam ko ay siya ang mas malakas kesa sa 2 niyang kasama. Hinanda ko ang sarili kung sakali man na sila ay sumugod. Napangiti ako at nilasap ang enerhiyang nagmumula sa 2 mutyang tangan ko. May lumabas na ilaw sa aking mga mata.
Mas tumalas ang aking paningin sa dilim. Maging ang aking pandinig ay tila sobrang lakas na rinig ang buong paligid. Naramdaman ko ang paggaan ng aking pakiramdam at ang pagtigas ng aking buong katawan. Kita ko ang mabilis na pagsugod ng mga aswang, subalit mas mabilis ako sa kanila. Katulad ng isang kidlat, umiwas ako sa kanilang mga atake at agad na tumungo sa mag-ina na hindi na nakakilos dahil sa kabiglaan at labis na pagtataka. Dahil sa tulong ng mutya ay nakaya ko silang buhatin na mag-ina at dinala sa isang ligtas na parte ng bundok. Sinabihan kong silang umalis na at iligtas ang kanilang sarili. Nakinig naman silang dalawa ng mga oras na iyon at mabilis na kumilos upang tumakbo. Susundan pa sana sila ng isang aswang nang mabilis ko itong paunlakan ng isang suntok sa muka. Malayo ang binagsakan nito at rinig na rinig ko pa ang malalakas na pag-angil nito. Sunod-sunod nila akong inatake at mabilis ko naman lahat iniwasan. Tuwang-tuwa ako habang kitang-kita ang inis sa kanilang mga mata at daing sa tuwing sila ay aking natatamaan ng sipa at suntok. Napatigil silang tatlo habang habol ang hininga at masama ang tingin na ibinato sa akin. Nanatili akong nakatayo at hinayaan silang suntukin at kalmutin ang aking katawan ng mga sandaling iyon. Sinusubukan ko ang kapangyarihan ng mutya ng linta at laking tuwa ko nang hindi man lang ako tinatablan ng kanilang kalmot. Mistulang naging isang goma ang aking katawan na sumusunod lamang sa kung anong suntok ang kanilang pinakakawalan. Inipon ko ang enerhiya na nagmula sa mutya ng kidlat at mabilis ko silang pinatamaan ng aking suntok at sipa. May boltahe ng kidlat ang gumapang sa aking mga kamay at maging sa mga paa na siyang dahilan ng pagkasawi ng tatlong aswang. Nag-iwan ng butas ang tama ng aking suntok at sipa sa kanilang katawan. Unti-unti silang nagpalit ng anyo bilang tao. Doon ko nakilala kung sino ang mga ito. Kapag nalaman ng mga pamilya nila ang nangyari sa kanila, ay siguradong maghihigante ang kanilang mga angkan sa angkan namin. Sigurado akong hindi nila ako hahayaan na mabuhay ng payapa. Hindi rin sila titigil hanggang hindi nila ako napapatay. Pagkatapos naman noon, kabaryo, mabilis kong nilisan ang kagubatan at agad na nagtungo sa bahay namin ni Lolo Fernan. Naabutan ko naman siya sa balkonahe na nakayuko ang ulo sa mesa at tumutulo ang luha. Napatigil ako nang tingnan siya, sabay buntong hininga ng mga oras na iyon. Pinakiramdaman ko ang buong paligid. Wala pa akong nararamdaman na kahit anong masamang enerhiya na papalapit sa amin. Kaya't may oras pa kami ni Lolo para maghanda. Sinara ko ang pinto at mga bintana na nakabukas. Tinawag ko si Lolo ng mga oras na iyon at doon ko inilahad ang lahat ng nangyari. At ganoon na lamang ang panlalaki ng mga mata niya nang matapos marinig ang mga sinabi ko. Mabilis siyang tumayo mula sa pagkakalugmok niya sa mesa at hinarap ako.
Kitang-kita ko ang galit sa kanyang mga mata habang nagwika ito ng, "Anong pinasok mong gulo, Hagilyer? Alam mo ba na oras na malaman ng mga pamilya ng aswang ang ginawa mo? Paniguradong babalikan ka nila. Hindi lang ang mga pamilya, kundi ang mga grupo ng mga aswang. Ipaghihiganti nila ang kanilang namatay na mga kasama. Ano ang akala mo? Makakaya ng mutya mo silang lahat? Alalahanin mo na may hangganan ng kapangyarihan ng mga mutya. Hindi niyan kakayanin at ng katawan mo ang dami ng bilang ng mga aswang." Napatigil ako sa narinig ko mula kay Lolo Fernan. Hindi ko naisip ang bagay na iyon. "Pero Lo, hindi ko naman hahayaan na patayin ng mga yon ng mag-ina." Sagot ko dito kay Lolo. Napahilamos siya ng kanyang muka at tinitigan ako sa aking mga mata. Parang gusto niya akong suntukin ng sandaling yon, subalit hindi niya magawa. Sa tingin ko ay napagtanto niya rin na tama ang sinabi ko. Hinanap niya sa akin ang mutya ng kidlat at pinakita ko iyon sa kanya na nakasabit sa aking leeg, kasama ang mutya ng linta. Napatigil si Lolo Fernan nang makita ang dalawang mutya nang makita ang mga ito. Sinabi niya sa akin na pagmamay-ari ko na iyon at handa ako nitong tulungan sa anumang oras. Humingi naman sa akin si Lolo ng dispensa dahil di umano hindi niya raw ako matutulungan kung sakaling bumalik ang mga aswang. Sinabi ko sa kanya ang pag-uusap namin ng elemento ng puno. Umiling si Lolo nang marinig iyon at tila ba napatawa pa ito ng bahagya. Subalit, kitang-kita ko ang lungkot sa kanyang mga mata at ang labis na pagsisisi. Sinabi niya sa akin na wala na siyang pag-asa pa at tuluyan na siyang nilamon ng puot at galit. "Pero may pag-asa pa, Lo. Subukan mo ulit. Ibalik ang loob mo sa mutya ng bulalakaw. Hinihintay ka lang niyang muling tanggapin ang tungkulin. Kalimutan mo na ang pot at galit sa puso mo at ang pagsisisi mo sa inyong sarili sa nangyari kila inay at tatay. Pati na rin kay Lola. Wala kang kasalanan, Lo, kung pinatay sila ng mga aswang. Sadyang nagkataon lang na wala tayo sa bahay nun nang mangyari ang lahat." Paglalahad ko kay Lolo. Tumingin sa akin si Lolo at doon ako niyakap ng mahigpit. Alam ko ng mga oras na iyon ay nahimasmasa na siya at napagtanto ang lahat ng nangyari. Sa kabila ng mga nangyari, walang ibang sisisihin kundi ang mga aswang na pumatay sa mga magulang ko at kay Lola. Sinamantala noon ng mga aswang na patayin ng mga mahal namin sa buhay nang wala kami ni Lolo sa bahay, kung saan abala kami sa paghahanap ng mutya para sila ay magtagumpay. Kaya't nauunawaan ko simula pa noon ang nararamdaman ni Lolo Fernan. Subalit, kinakailangan niyang maging malakas ulit. Kailangan ng tawang tulong natin, Lo. Ang hindi natin nagawa kay nanay ay magagawa natin sa kanila. Hahayaan mo na lamang ba na magtagumpay ang mga kasamaan kaysa sa kabutihan? Sambit ko rito kay Lolo. Doon ay bahagyang yumuko itong si Lolo. Tumango naman ito at bigla akong niyakap ng mahigpit. Hindi ko inaasahan na darating ang araw na iyon kung saan mabubuhayan siyang muli ng pag-asa.
Kinuha ni Lolo ang mutya ng bulalakaw sa kanyang tokador. Saka tumingin ito sa akin. Tumango ako at ibinigay sa kanya ang 2 piraso ng papel kung saan nakasaad ang mga orasyon. Lumabas kami ng bahay ni Lolo at pumunta sa bakuran. Gumawa ako ng bilog sa lupa at umukit ng 8 simbolo na siyang naroroon sa ritual. Tumayo si Lolo sa gitna ng bilog at doon ito lumuhod. Nanatili akong nakatayo sa labas habang hinahantay siyang gawin ng ritual na siyang magpapabuhay sa natutulog niyang mutya ng bulalakaw. Nagsimula ng magdasal si Lolo at hinayaan ko siya sa kanyang ginagawa. Nanatili akong nakamatyag sa paligid at inaabangan kung anuman ang paparating na panganib. Umihip noon ang malakas na hangin at naamoy ko ang mga nilalang na nagmumula sa hindi kalayuan. Hindi ako pwedeng magkamali. Mga grupo ng gabunan ang papunta sa aming kinaroroonan. Bigla na lang akong napatingin kay Lolo. Nataimtim na nagdarasal at sinasambit ang mga katagang nakasulat sa 2 piraso ng papel. Hindi pwedeng maantala ang kanyang ginagawa ng mga nilalang na naroon. Mabilis na tumatakbo ang mga kalaban papunta sa aming kinaroroonan. Kung hindi ako kikilos, ay muli na namang mabibigo ang aking lolo. Kaya't mabilis din akong tumakbo papuntang kapatagan. Iniwan ko si Lolo at alam ko na magtatagumpay siya sa mga oras na ito. Hinanda ko na ang aking sarili noon sa mga papalapit na aswang. Alam ko na may hangganan ang kakayahan ng 2 kong mutya. Pero kinakailangan kong subukan ang mga bagay na iyon. Ang mahalaga ay manumbalik ang lakas ng aking Lolo Fernan. Handa na akong mamatay para sa kanyang kaligtasan. Natanaw ko na ang mga aswang na sa pagkakaalam ko ay nasa bilang 20 silang lahat. Rinig na rinig ko ang tibok ng kanilang mga puso. Tila ba napupuno ito ng galit at puot. Nararamdaman ko na handa silang mamatay sa pagkakataong ito. Maipaghiganti lang ang namatay nilang kasamahan. Alam ko ang mithiin nilang iyon dahil ganoon din ang nararamdaman ko. Muli kong naalala ang nakaraan kung saan naabutan ko sa aming bahay ang mga magulang at ang lola ko na wala ng buhay. Naliligo sa kanilang sariling dugo at may mga sugat na natamo mula sa mahabang kuko ng mga aswang. Kumuyom ang mga kamay ko at pinadaloy ang enerhiya ng 2 mutya sa aking katawan. Sumambit ako sa aking isipan nun. Nabigyan nila ako ng lakas na mapagtagumpayan ko ang pagprotekta kay Lolo at ang labanan ng mga aswang. Napangisi agad ako nang makalapit ng tuluyan ang mga aswang sa aking harapan. Binati ako ng kanilang pinuno habang pinipigilan ang mga kasamahan niya na wag muna akong atakihin. Sinabi niya sa akin ang kanilang layunin ng gabing yon. Nakarating daw sa kanya ang balita na namatay ang kanyang 3 mga kasapi at nalalaman niya ang amoy nang pumaslang sa kanyang mga kasama. Sinabi niya na ako iyon at hindi naman ako tumanggi sa kanya. Pasensya na pero kinakailangan kong iligtas ang mag-ina. Nanlaban ang mga kampon mo kaya wala na akong nagawa.
kundi patayin sila. Sambit ko sa pinuno nila. Tumawa ito na may gigil at galit. Tila hindi niya nagustuhan ng sinabi ko. Kung hindi kayo naghahasik ng lagim sa baryong ito, kundi sana ay walang mangyayari sa inyong masama. Subalit, mas pinili niyong maging masama at ang pumaslang ng mga inosenteng tao. At ako, tungkulin ko na protektahan sila. Dagdag na wika ko pa sa kanilang pinuno. Tumiimbagang ako nang maalala ko muli ang nangyari sa aking mga magulang at kay Lola. Tumawa silang lahat dahil sa aking sinabi at isang ngisi ang isinagot sa akin ng kanilang pinuno. Pinaalala niya sa akin kung papaano niya pinatay ang aking mga magulang at ang asawa ni Lolo. Maya-maya ay napatigil sila sa tawanan nang biglang kumulog ang kalangitan. Napatingin ako noon kay Lolo Fernan at labis akong napangiti nang makitang nagtagumpay ito. Bumaling ako sa mga aswang. Ano, handa na ba kayo sa labanang ito? Sambit ko rito. Alam kong mananalo kami ni Lolo Fernan laban sa mga aswang dahil magkatulong na kami simula ng gabing iyon. Hindi na ako nag-iisa sa laban dahil nagbabalik na ang kinakatakutang antingero ng mga aswang sa baryong ito. Unti-unting umatras ang pinuno ng mga aswang, subalit hindi ko siya hinayaan na makatakas. Agad ko siyang hinawakan sa kanyang kamay at malakas na sinuntok sa muka. Nagulantang ang mga kasama niya at doon nagsimulang umatake. Mabilis akong umiwas at sumirko ng ilang beses palayo sa kanila. Binunot ko sa aking bewang ang maliit na punyal at hinarap silang lahat. Umaangil ang pinuno ng mga aswang, isang hudyat na tinatawag niya ang ibang mga kasamahan na nagtatago sa dilim. Naglabasan ang mga ito mula sa pagkakakubli sa kagubatan at mabilis nila akong pinalibutan. Nadagdagan pa sila ng 10 bilang. Alam ko na makakaya kong patumbahin ang lahat. Subalit, hindi ko alam kung hanggang saan ang kakayahan ng 2 kong mutya. Nagsimulang umatake silang lahat at pinagkaisahan nila ako. Panay ang kanilang kalmot at pagsugod. Mabuti na lamang at mabilis ang pag-iwas at paglundag ko ng mga sandaling iyon. Humalakhak ang pinuno ng aswang habang pinagmamasdan ako na kuyugin ng kanyang mga alagad. Ngumisi ako at pinunasan ang pawis sa aking noo. Mabilis kong tinamaan ng punyal sa dibdib ang 2 aswang na sumugod sa akin. Humandusay ang mga ito sa lupa at ganoon din ang ginawa ko pa sa iba niyang kasama. Dumating na si Lolo Fernan sa aking kinaroroonan at agad na hinarap ang mga ibang aswang. Napatawa pa siya at humingi ng dispensa dahil nahuli siya sa laban. Pero sinagot ko naman na wala iyon sa akin. Ang mahalaga ay nanumbalik na ang kanyang kadakilaan ng mga sandaling iyon. Sinugod kaming muli ng mga aswang at wala kaming pinalampas ni Lolo at inisa-isa itong pinaslang. Sumigaw noon ang pinuno nila at tinawag ang ilang natitira niyang alagad. Nanggagalaiti ito sa galit habang nanlilisik ang mga matang nakatingin sa amin ni Lolo. Nag-iwan pa siya ng mensahe sa amin na babalik siya para maghigante bago sila lumisan ng mga natira niyang kasama.
Napatingin kami noon ni Lolo sa mga napaslang naming aswang na nasa halos 20. Tumingin ako kay Lolo nang sindihan niya ng apoy ang mga tuyong dahon na naroon. Tinulungan ko siyang buhatin ang mga aswang papunta sa lumalagablab na apoy. Sinunog namin ang lahat ng mga aswang na aming pinaslang at wala kaming itinira kahit isa. Pagkatapos noon ay bumaling ako kay Lolo at mabilis ko siyang niyakap ng mahigpit. Hindi ko na rin napigilan ang aking sarili na maluha sa tuwa sapagkat kasama ko siyang muli sa laban. Pasensya na, Apo, at ako'y natagalan. Ngayon ko lang napagtanto ang lahat na marami pang mga taong nangangailangan ng tulong. Lalo na at ngayon na marami na ang mga kampon ng kasamaan. Kinakailangan nating kumilos at ipatawag pa ang ibang mga antingero. Sambit noon ni Lolo na labis kong pinag-isipan. Anong ibig niyo sabihin, Lo? Tanong ko rito. Ngumiti siya sa tanong ko na iyon at ako'y inakbayan. Pinisil niya ang aking balikat at naglakad na kami patungong bahay. Rinig na rinig namin ang atungal ng mga aswang ng gabing iyon na puno ng pagkapuot. Noong manumbalik na ang lakas ni Lolo, ay naging masigla na rin ang bahay namin. Maraming mga pumupunta na tao sa aming bahay para humingi ng tulong. Gabi-gabi rin ay naglalakbay kami ni Lolo sa kagubatan para maghanap ng mga aswang na sumasalakay. Minsan ay naabutan namin ang mga ito, subalit tumakbo at tuluyan ng hindi nanlaban. Marami ring mga antingero na nakausap si Lolo at sinabihan niya ang mga ito na dapat gamitin sa tama ang mga mutya na kanilang natatagpuan. Minsan ay nakipagkasundo rin siya sa mga ito na lupigin namin ang kasamaan sa aming baryo. Minsan isang gabi ay abala kami ni Lolo sa paghahanda ng hapunan nang makarinig kami ng katok sa pinto. Napatigil ako noon at tiningnan si Lolo. Pasado 8:00 na iyon ng gabi at wala kaming inaasahan na panauhin. Subalit, lakas loob itong binuksan ni Lolo nang walang pagdadalawang isip. Malakas na itinulak ng kung sino ang nasa labas, si Lolo Fernan. Dahilan para tumama ang likuran ng matanda sa dulo ng mesa. Nabitawan ko ang platong aking hawak-hawak at hinarap kung sinong panauhin ang nasa labas. Sumalubong sa akin ang nakangiting pinuno ng aswang. Mabilis niya akong sinipa sa aking dibdib. Dahilan para sumunod ako sa pinagbagsakan ni Lolo. Napatayo ako at tinulungan si Lolo na tumayo. Alam ko na hindi niya kami titigilan hanggat hindi niya kami napapaslang. Pero hindi ko hahayaan na mangyari ang bagay na iyon. Tinanong siya ni Lolo kung ano ang ginagawa nito sa aming bahay pero tinawanan niya lamang kami. Sinagot niya kami na hinding-hindi namin siya mapapatay. At gagawa siya ng paraan para maparami ang mga aswang sa baryo. Pinakita niya sa amin ng kanyang hawak na itim na bertud ng mga aswang. Sa kanya iyon isinuot sa kanyang leeg. Doon ko naramdaman ang malakas na enerhiyang nagmumula sa nilalang na iyon. Kapangyarihan ng kasamaan. At alam kong nararamdaman din ni Lolo iyon, kaya't nagkatinginan kami sa isa't isa. Hinding-hindi niyo ako matatalo, Gilier at Fernan. Habang buhay ko kayong pahihirapan sa tungkulin niyo.
Hindi lang ako, kundi ng iba pang mga nanggagalit sa inyo. Sabi nito, sabay tawa niya ng napakalakas. Ngumiti naman ako at tinanguan si Lolo. Nababasa ko ang ibig niyang iparating sa akin ng mga oras na iyon. Kailangan naming makuha ang itim na bertud mula sa pinuno ng aswang upang ito ay aming wasakin. Mabilis kong nilundagan ang aswang at nagpakawala ng mag-asawang suntok sa mukha nito. Sinakyan ko siya sa kanyang dibdib at hinawakan ang magkabila niyang kamay. Doon ko ibinuhos ang aking buong lakas at ang nagmumula sa mutya ng kidlat papunta sa kalaban. Subalit, nanlalaban din ang itim niyang bertud na hawak nito. Nanlaki ang mga mata ko nang malabanan ng pinuno ng aswang ang lakas ko. Pumunta si Lolo sa uluhan ng pinuno ng aswang at nilagyan ito ng asin. Pagkatapos noon, ay nagdasal itong si Lolo ng isang lingwahe na kung tawagin ay Latin na panalangin habang tuluyang nakapikit ang mga mata. Nanlaban ang pinuno ng aswang na tila nahihirapan ito sa mga oras na iyon. Kinuha ko ang pagkakataon na ito para kunin ang itim na bertud sa leeg. Nang makuha ko iyon, ay agad ko iyong sinuntok ngunit hindi ko iyon mawasak. Napatingin ako kay Lolo. Sa pagkakataong iyon, nakamulat na siya ng kanyang mga mata. Kinuha niya sa akin ang itim na bertud ng aswang. Sinubukan niyang sunugin iyon gamit ang mutya ng bulalakaw. Hinayaan ko si Lolo sa kanyang ginagawa at binalikan ko ang pinuno ng aswang. Nakatayo na ito at sumugod sa aking kinaroroonan. Mabilis ko siyang sinipa dahilan para mawala siya sa balanse. Binigyan ko siya ng magkasunod na suntok sa kanyang muka at maging sa katawan. Nanlaban din siya pabalik sa akin. 2 beses akong umikot at nanggigil na nakatingin sa kanya. Mabilis ko siyang nilundagan at itinarak ang hawak kong punyal sa kanyang ulo na binunot ko sa aking bewang. Napaatras ang pinuno ng mga aswang hanggang sumirit dito ang isang likido mula sa kanyang ulo. Tinakbo ko ang aming distansya at pinakawalan siya ng isang malakas na suntok sa kanyang dibdib. Doon bumaon ito at hinugot ko ang kanyang puso at malakas ko na dinurog. Nangisay ang pinuno ng aswang hanggang sa unti-unti itong nasunog at tuluyang naging abo. Nanghihina akong napaluhod sa lupa at nilingon ko si Lolo na matagumpay na nasira ang itim na bertud. Ngumisi ako ng mga oras na iyon habang unti-unting tumatayo. Niyakap ko si Lolo at labis ang pasasalamat niya. Tinapik niya ako sa aking balikat. Tumingala kami sa kalangitan na napupuno ng mga bituin. Sinabi niya sa akin na hindi pa roon natatapos ang aming tungkulin at marami pa kaming dapat na harapin. Simula noon, kabaryo, ay kasama ko na ang aking Lolo Fernan sa pagtugis ng mga aswang sa aming baryo. Marami kaming pinagdaanan at sinubok ang aming pananampalataya at kalakasan sa gitna ng aming pakikipagsapalaran. Hindi rin nagtagal nang namatay si Lolo Fernan dahil sa katandaan. Sapilitan niya akong pinangako sa kanya noon na itigil ko na ang aking tungkulin. Nang sa ganon ay maranasan ko rin ang mabuhay ng payapa at
magkaroon ng sariling pamilya. Sinunod ko ang kanyang habilin na iyon hanggang sa panahong ito. Kung dumating man ang panahon na bubuksan ko muli ang tungkuling iyon, maaaring hindi na sa akin dahil matanda na ako. Marahil ipapamana ko na ito sa aking mga apo. Subalit ang pagkakaroon ng mutya at ng kapangyarihan nito ay isang matinding tungkulin na dapat harapin sa mundong ibabaw. Hindi pwede ang isang mahina at walang pagmamahal sa pamilya at kapwa. Kinakailangan ng susunod na tagapangalaga nito ang tinataglay na katangian ng isang antingero. Dahil kung wala ang mga katangian na iyon, hindi siya tatanggapin ng mutya. Lalamunin lamang siya ng labis na kasamaan. Kaya't mabuti na lamang na isama ko ito sa aking pagpanaw kapag dumating man ang araw na iyon. Sana ay may nakuha kayong aral sa aking pinadalang kwento. Para pala ito sa aking lolo, kay Lolo Fernan, na lubusan kong pinakamamahal sa lahat. Muli, kabaryo, maraming salamat sa iyong channel dahil isa ito sa nagbibigay ng mga alaala sa akin at sa kagaya kong mga antingero na nabubuhay sa panahong ito. Naway maging mayabong pa ito at patuloy kang maglahad ng mga ganitong klaseng istorya sa amin. Muli, kabaryo, ako ito si Gilyar. Maraming salamat sa iyo. Okay, so ayun no, paano ba? Komento ko sa kwento no. Siguro okay na rin yung sinabi ni Gilyar na isasama niya na lang sa kanya no. Kung mamamaalam siya, di ba? Kasi nga nakita nyo naman, sobrang hirap ng maging isang may tangan ng mutya no. Okay na siguro yung may alam ka pero yung ikaw mismo yung magtatangan nito. Napakahirap nun, kabaryo. Gawa ng syempre lahat ng ritual saka yung dasal kailangan alam mo yan. Hindi lang yon, kailangan alam mo yung kailangan mo pang maglinis, mag-cleansing ng katauhan mo para lang hindi ka iwan ng gabay no. Yun nga sabi ni Gilyar na lalamunin ka lang ng kasamaan kung hindi tama o wasto yung paggamit mo. So ayun. Bali, hindi ko na siguro bibigyan ng mahabang komento to gawa ng para sa akin okay naman, nailahad naman ni Gilyar lahat no. Nga pala mga kabaryo, bali sa kwentong baryo natin, nauna kasi yung upload dun eh. So ganun lang din yung setup ko kung paano ako mag-narrate ganyan. Tapos dito nyo na lang tingnan, alternate yung pag-upload natin dito. No, bali siguro ngayon magsha-shoutout ako. Yun nga sabi ko sa intro no. Pero subscribe nyo rin to tapos yung kwentong baryo. Sa mga naunang mapunta dito bago sa kwentong baryo, meron po search nyo lang kwentong baryo tapos yun na lalabas na yun. At ako kasi kwentong baryo 2.0. Gaya nung sinabi ko kasi ron, yung mga yung mga short stories natin dito ko ilalagay no. So eto, marami pa to. Hintayin nyo lang no. Tapos inaayos pa natin yung audio na ito. Yung sa nagsasabing malakas yung background, inaayos pa natin gawa ng ibang channel naman kasi. Ibang channel na to kaya medyo nalilito ako. So i-adjust natin tapos comment lang kayo sa mga opinion nyo no. Nababasa ko naman yan. Babasahin natin isa-isa. Okay, so yun. Shoutout ko muna si Ramonita Verdugo, yan, si Nanay Ana, no? Ito mga suki na to dun sa kwentong baryo natin, no? Si Brain Omega, yon boss, salamat. Si, asa na ba to? Arlene Culsbesa, yon. At si Ma'am Roslyn Dalupere. Si Ma'am Elsa Constantino. Sayang user yung iba. Precious
Shahant. Salamat po. Choco Pudge. Yun. Suki rin natin to doon. Tapos si Norlin Ann Abrasado. Yun. Ayun. Suki rin natin. Si Nestor. 6623. So boss, masasabi ko lang lakas. Sobrang lakas ng music sa background. Na-spoiled. Oo nga boss, ito kinakapa natin eh. Kasi hindi ko pa matansya rito pero ito, inaayos ko pa rin. Jean Sablawon, yun, salamat po. Pedro Tampos, Netsky, yun si Boss Netsky, no? Michael J. Sonok Taviano, salamat boss. Josephine Casa, salamat po. Mardy Suzuki, yun. Charlune Rulan, salamat boss. Ma'am Jenny Golosino, yun, nandito rin. Normita M. Guevara, MJ Monleon, narinig niya raw sa ibang channel to. Siguro ano to, ito kasi yung sa lolo ay sa mag-ama. Sa ano to, nasa Kwentong Baryo to. Bali tinanggal lang doon tas dito ko nilagay. No? Huwag na kayong magalit. Marie Chris Dumaging, salamat po kabaryo, ang bata mo pa pala. Nakaka na. Pangit ba, Marie Chris? Salamat po. Risa May Kaina. Susan Castrens, yun, nandito rin si Ma'am Susan. Alma Hornales, salamat po from Kuwait. Mary Chris Dumael, salamat po Ma'am Mary Chris. Adrian Ruby, salamat po. Inday Gamay, Eva La Rosa, yun, nandito rin sila Ma'am. Azil Gumban, salamat po Ma'am Azil, nandito na po sila lahat. Tita Sareno, yun. Salamat po Tita Sareno, no? Josa Kunwari, Singris, katakot naman. Catherine Velasquez, salamat po. Nelia Tijano, from UK, salamat po. Renren Rivera, salamat boss Renren. Shifter Place, boss, salamat, nandito ka rin. Shoutout ko na to, akala ko nung nakaraan pa pala. Ferlal Dakumos, salamat po Ma'am Ferlal. Tapos, eto konti pa lang kasi yung nakarelay ako sa mga nagko-comment. Pinay sa Cyprus, yon. Greetings sa lahat mga ka-KB. Subscribe na dito. Sana di rin kainggitan tong channel na ito. Kulang na lang ang mutya panlaban sa inggit. Diyos me. Godspeed na KB at sa channel mo na ito na ilayong dapuan ng inggit. Oo nga, boss Pinay. Grabe no, pero salamat po Pinay Cyprus, ingat po dyan. Miss D, yon. Hello po new listener, magandang Kwentong Baryo, nakakaalis ng homesick po. From Saudi, salamat Miss D. Chedan Horror Stories, yon, ganda ay. Salamat din idol. Fia Del Cabas, salamat po. Army Laurio, salamat boss from Masbate, yon. Maribik Porcajo, salamat po Ma'am Maribik. Risa May Kaina, yon, sabi niya pala from Brunei, no? Nabasa natin kanina. Norlin Ficache, salamat po Ma'am Norlin. Yon, nag-comment ulit sila, salamat sa inyo. Si Ma'am Marilu Matsuda, hello, magandang gabi. Ilang araw na pala itong upload, ngayon ko lang nakita. Palagi nga ako naghihintay sa mga kwento mo kabaryo. Ito na Ma'am Marilu. Dalawa na kasi, no? Salamat po. Pagkatapos nito, sabi ni Ma'am Arlene, ngayon niya lang din nakita, no? Tita Sareno, sabi ni Tita, tapos na ako doon sa isang Kwentong Baryo, dito naman ako. Sarap kasing makinig eh. Lambing ng boses, sana wala nang mainggit sa'yo dito kabaryo, ano? Basta basta wag kang tutulog, Tita. Ne, salamat Tita, salamat po. Body Vlogs, salamat. Shoutout sa'yo boss. Dovan Liscano, salamat Ma'am Dovan. Yun. Ayun. Miles ni Sugaluga, salamat Miles. Marlon Nugid, sana wag lagyan ng music. Meron to boss, kaya lang inaaral ko pa, pero ayusin natin. Root Med, napakinggan ko na to sa ibang narrator. Oo, siguro mapapainggan nyo muna yung iba. Gawa ng niremix ko kasi nga ang hirap ayusin. So, pwedeng galing to sa Kwentong Baryo o kaya kay Otits, no? Kay Manlalakbay. So, alam nyo naman, si Tito, no? Yun.
Marie Aaron. Malakas naman, madam ah. Asa na? Alex Roste. Yon. Iisa lang. Yun lang, Boss Alex. Isa lang talaga, no? Ayun. Salamat. Yun lang muna. Bawi tayo sa susunod na kwento, no? Siguro, hindi pa siya monetize kate. Pero within this week, mga kabaryo. Sana, no? Tulungan nyo rin akong i-promote, no? So, yun lang. Lagi kayong mag-abang, no? Kwentong Baryo at Kwentong Baryo 2.0. Ang oras natin doon, 10:30 sa main. Tapos dito, 12 PM, no? So, yun lang. Maraming salamat ulit sa nakinig at umabot rito, no? Ingat ang lahat hanggang sa susunod na kwento. Maraming salamat sa inyo.